Hello mga ka-G-Lovers. Ito yung isa sa mga dinala sa atin na ayusin natin. Bali, problem nito ay katulad ng isa, no power din. So, ginamitan ko na siya ng bagong easy cord. Talagang wala siyang power. Yan ang titingnan natin mamaya kung ba't wala tong power. Aalamin natin kung ano ba ang posibilidad na tinamaan ito. So, intro muna tayo. Bali, buksan muna natin to. So, ang problema ko mga ka-G-Lovers kung paano ko to ayusin kasi maiksi yung ano natin, yung paglalagyan, yung mesa. So, hanapan ko. So, okay na. Ito na yung pwesto natin na pwede natin siyang ayusin. So, nung tinignan natin mga ka-G-Lovers ay hindi pala to transformer type o toroidal type na transformer o kadalasan EI core. So hindi pala, ang gamit pala nito ay switch mode power supply na ginamit dito. Bali, una muna natin titingnan dito ay kung meron ba tong output. Tapos titingnan muna natin kung may AC in na pumapasok, kasi kung walang AC in na pumapasok baka sira tong switch kasi nakasealed yung mga connector nito, yung AC in natin, tapos yung switch in parang naka-epoxy. Balitis muna natin kung umabot ba dito sa power supply yung AC source, kasi kung umabot sa power supply yung AC source, ibig sabihin okay yung ano natin, yung switch. So tingnan nga natin. Bali, umabot naman 233 volts. So ibig sabihin okay yung source natin na power source, pero wala siyang power. So next natin mga ka-G-Lovers ay try natin i-test yung secondary nito. Units ko muna pala, hindi naka-switch. So test natin yung secondary, tapos aalamin natin kung meron bang output yung secondary nito. So yan mga ka-G-Lovers, so okay yung switch natin. So siguraduhin pa natin ito, tinanggal ko na. So test natin kasi naka-secondary pala yung switch natin, hindi primary. Ibig sabihin nakadirect yung supply ng AC sa, ayan, okay yung switch natin, oh. Nakadirect yung AC source natin sa power supply. So hindi naglagay ng switch sa primary, bali sa secondary pala nakalagay yung switch, yung power switch natin. So napakadelikado to sa mga fluctuating na kuryente, yung brownout tapos biglang darating yung kuryente, yung delikado yan kasi nakadirect na to sa power source yung kuryente nito. So wala siyang switch. So pag plug in mo nito, automatic siyang parang i-spark yung ano mo nito, yung plug, kasi nakadirekta na nga sa power source. So wala siyang switch sa AC, sa secondary siya o sa DC na siya nakalagay yung switch nito. So yan yung pagka-design nito. So tingnan natin kung meron tayo masukat na DC output dito sa power source niya. So plug in natin ulit mga ka-G-Lovers. Arin man, sasaro man to. So
Platinum. Platinum, pero ano ba kaso paugma? So, wait lang mga ka-G-Lovers, may kinakausap lang ako. Sige. So, testingin na natin. So, nakita nyo naman mga ka-G-Lovers, talagang wala siyang voltage na lumalabas sa secondary. So, ang gagawin natin ay babaklasin natin tong power supply natin. So, ito troubleshoot natin yung power supply na to. So, alisan natin ng mga tornilyo tapos i-troubleshoot natin na dyan sa hindi nakalagay dito para makabuelo tayo sa pag-test. So, habang tatanggalin ko muna itong mga tornilyo na to, kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Then, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung mga ina-upload natin na video. Maraming salamat sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. So, ito yung pinaka-power source natin. Dito tayo magpo-focus, dito natin ito troubleshoot. Kasi nandito lang yung problema niyan. So, pag napapower natin ito, titestingin natin kung mayroon ba siyang sound. Kasi kung wala siyang sound, doon naman tayo sa amplifier stage magpa-power, ay mag-test o mag-testing. So, napakalit lang yung amplifier nito. Kasi napakalit din ng speaker. So, pasensya na, hindi ko napakita yung speaker nito kung gaano kalaki yung magnet. Basta maliit lang siya. Na number 15, tapos yung magnet niya maliit lang. Parang sa tingin ko mga 40, 30 or 50 watts yung yung speaker nito. So ganyan yung tansya natin. Bali ititest na natin mga ka-G-Lovers yung filter capacitor nito sa primary kung may tira siyang voltage. Kasi magto-troubleshoot na tayo. So, bali 14 volts na lang. Pag ganyan mga ka-G-Lovers, makikita mo sa primary filter capacitor na nagbababa siya o bumaba siya. Malamang sa secondary yung problema. Ititest natin agad yung diode. Kadalasan yan tatamaan yan. Kasi napansin nyo mga ka-G-Lovers, nag-drop agad yung yung filter capacitor o bumaba agad yung voltage ng filter capacitor natin. So, ititest natin agad yung secondary kasi kinain yung voltage kaya nag-drop agad yung voltage sa primary. So, nakikita nyo naman mga ka-G-Lovers na detect natin na shorted. Bali, may dalawa itong diode. So, tingnan natin tapos tanggalin natin para ma-actual natin matest talaga kung talagang sira o shorted. So, tingnan natin mga ka-G-Lovers kung shorted to. So, nakikita nyo naman shorted siya. Bali dalawa to, tingnan natin yung isa pa. So, tingnan natin yung part number nito. So, SR 310 yung number nito mga ka-G-Lovers. Tingnan natin yung datasheet nito kung ilang volts. Kasi hahanap pa tayo ng pang gamit nito. Mahirap kasi itong hanapin.
Mahanap ako sa mga stock ko na scrap o mga power supply din na ay itong isa hindi pala shorted hahanap akong isa pang stock na mga power source ko doon na magkakamatch. So hahanap tayo. Nung tinignan natin yung datasheet nito, yung SR310 ay nasa 100 volts, 70 to 100 volts, tapos 3 amperes. So yan, tingnan nyo yung datasheet. Yung 37 70 volts, yung 38 ay 80 volts, yung 39 ay 90 volts, yung SR310 ay 100 volts. So 70 to 100 volts. Yung peak repetitive reverse voltage, working peak reverse voltage, DC blocking voltage ay nasa 100 volts. Yung RMS reverse voltage ay nasa 70 volts. Average rectifier forward current is 3 ampere mga ka-G-lovers. So yan yung characteristic. So hahanap tayo nito ng kapalit. Bali, meron ako nakuha mga ka-G-lovers na kapalit to sa katulad niya rin na amplified speaker na may gamit na ganitong power source o power supply. Kasi una ko sanang nakuha yung nasa DVD na tawag yan na ganitong diode, kaya lang iba yung datasheet niya, medyo mababa yung SR340, iba yung yung characteristic. Yung SR340 kasi mga ka-G-lovers ay 40 volts, tapos yung SR360 ay 60 volts. So tama kayo nang narinig mga ka-G-lovers, medyo mababa yung SR360 340 sa 310. Ang 310 ay nasa 100 volts. So pag tinignan niyo yan sa datasheet, magkaiba sila. So buti may nakuha akong kapalit. So chinik ko muna kung hindi naman sira yung diode natin, so pwede natin tong i-resolder ng diretsuhan na. Tapos ititesting natin mga ka-G-lovers. Pero pag testing natin, madalian muna, tapos pag may lumabas na voltage, so pwede natin siya ni-diretso na i-testing. Pero pag wala pa rin lumabas na voltage, so may problema pa yan dyan. So i-check natin yung transformer nito, yung primary, yung ibang mga parts dyan. So titestingin natin. So okay, yung kinabit natin ay good naman, hindi naman shorted. So pwede natin tong i-resolder. So wag kayo basta-basta magpalit ng ganitong diode mga ka-G-lovers kung hindi nyo titingnan yung datasheet nya, kasi baka pag nagpalit kayo basta-basta ay masira din agad. Dapat almost the same yung characteristic nya. So itong SR310 ay nasa 100 volts, kaya yung hinahanap natin ay 310 din. So ganito yung gagawin natin, i-pwesto natin yung multitester natin, tapos saksak natin ng madalian. Yan, pag lumabas yung voltage, yun, lumabas yung voltage. So pwede natin tong diretso mga ka-G-lovers kasi lumabas na yung voltage. So pwede na tayo mag-test ng ng diretsuhan. So try natin ang diretsuhan mga ka-G-lovers na kung steady na o stable na yung voltage natin. So mukhang okay na siya mga ka-G-lovers. Baliktad lang yung natin, yung multitester. So okay. Okay na, may 15 volts na tayo. So hindi naman nasira o wala naman umusok. So pwede natin tong testingin mga ka-G-lovers na nakalagay dun sa unit o sa amplifier. Try natin, tapos magpapatugtog tayo kung magpa-power na to. Kasi kung wala pa rin power, may problema pa yung ibang parts nito. So malalaman natin yan pag naikabit na natin to lahat. So magpo-promote muna ako ng aking channel mga ka-G-lovers. Kung bago pala kayo sa ating channel at napadaan lang, kung gusto niyo yung mga ganitong ina-upload natin ng mga video, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kong updated sa mga ina-upload natin na video. Then pahit na rin ng like button kung nagustuhan niyo yung ating ginawang video.
So itong amplified speaker na to ay sakit ang buso-buso. hindi natin alam kung medyo malakas ba yung tunog nito pag natesting natin mamaya. Kasi naka-switch mode power supply kasi to. Sa tingin ko mga nasa 3 ampere lang yata tong ano na to, kasi base sa diode natin 3 ampere. So sabihin natin na mga 2.5 3 ampere yung output nito. So malalaman natin yung tunog nito mamaya. Saka yung sinasabi ko nga kanina sa inyo, napakalit nung yung magnet ng speaker nito. Kaya tansya kung mga nasa 40, 30, 50 watts yung speaker nito. So testingin na natin siya. Power on natin, switch. Yan, power switch na natin. Yun. So hindi pala mag-on kasi nakalimutan kong ikabit yung DC. Ito. Yung source ng papuntang amplifier natin. Hindi nakasalpak. So salpak natin. O plug in natin sa connector. So pwede na. Yun mga ka-G lovers, kita nyo naman gumana na siya. So ibig sabihin yun lang yung problema yan, yung diode. Sa tingin ko ay ginamit siguro to na may-ari, tapos biglang nag brown out o nawala yung kuryente, tapos biglang balik yung kuryente, kaya nasira. Kasi naka diretso kasi yung primary switch nito, o walang switch sa primary, sa secondary na nakalagay yung switch pala. So ganyan yung ibig kong sabihin. So kaya pag inop mo to, pag sinaksak mo, automatic siyang may supply na. Kaya lang yung pinaka-amplifier mo lang ang walang supply kasi nasa secondary yung switch. Nung tinesting natin, okay naman yung sound, medyo tama lang, saktuhan lang mga ka-G lovers. So sana mayroon naman kayo natutunan sa bago natin tutorial. Thank you very much sa lagi niyong panonood. Maraming salamat.